Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamatamis na pag-ibig ang siyang nagtatago ng pinakamapait na lason? Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Ngunit paano kung ang mismong anino ng taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay ang siyang walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata, ang huling halik sa ilalim ng dagat. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay isang tahimik na paraiso. Para kay Tala Hiraya de Leon, ang katahimikang yon ang pinakamagandang musika, lalo na kapag kasama niya si Dante, ang kanyang kabiyak. Hawak nito ang kanyang kamay, at sa bawat pag-aspas ng kanilang mga palikpik, tila sila ay sumasayaw sa saliw ng mga alon. Sa kanilang harapan, isang makulay na hardin ng mga korales ang bumungad, isang bahaghari ng buhay na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa malinaw na tubig. Ngumiti si Tala sa likod ng kanyang diving mask. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang buhay na perpekto, sa piling ng lalaking perpekto. Lumingon sa kanya si Dante. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamahal na higit pa sa kayang bigkasin ng mga salita. Dahan-dahan, inalis nito ang regulator mula sa bibig nito at itinaas ang kanyang maskara. Sa isang mabagal na kilos, na tila ba ang oras ay huminto para sa kanila, inilapit ni Dante ang kanyang muka at binigyan si Tala ng isang marahang halik. Isang halik na lasang alat at pangako. Sa sandaling iyon, si Dante ang kanyang hari at siya ang reyna ng buong karagatan. Ngunit ang perpektong sandali ay madaling mabasag, tulad ng isang salamin. Nagsimula ito sa isang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila may pumipiga sa kanyang mga baga. Sa una, inakala niyang dalalang ito ng pananabik, ngunit mabilis itong lumala. Ang hangin mula sa kanyang tangke ay tila naging mainit at mabigat. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Sinubukan niyang tawagin ang pansin ni Dante. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay, tinuro ang kanyang dibdib, ang kanyang lalamunan. Ngunit si Dante ay tila abala sa pagtingin sa isang isdang dumaan. Hindi ba nito nakikita ang sindak sa kanyang mga mata? Ang paraiso ay unti-unting nagiging isang bangungot. Ang makukulay na korales ay nagsimulang maglaho sa isang madilim na ulap. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang katahimikan ng dagat na kanina lang ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay isang nakabibinging pag-iisa. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang anyo ni Dante. Lumalangoy palayo, na tila ba wala itong kamalay-malay sa kanyang paghihingalo. Ang sumunod na mga alaala ay pira-piraso, ang magaspang na buhangin sa kanyang pisngi. Ang bigat ng dibdib ni Dante na paulit-ulit na dumidiin sa kanya. Ang sigaw nito na tumatawag ng tulong, puno ng pag-aalala at takot. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang mapagmahal na asawa, ang nagbigay sa kanya ng lakas para kumapit sa hibla ng buhay. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga dayuhang kamay sa kanyang balat, ang pag-angat sa kanya papunta sa isang stretcher. Napapaligiran siya ng mga tao, ngunit ang isip niya ay lumulutang sa isang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng mga sigawan at yabag ng mga paa, isang imahe ang tumatak sa kanyang isipan. Isang payat na batang lalaki, may dalang mga kabibe, na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata nito ay hindi mga mata ng isang musmos. Puno ito ng pighati at kaalamang hindi dapat taglayin ng isang bata sa kanyang edad. Habang isinasakay siya sa ambulansya, nagawa ng bata na lumapit. Sa isang iglap, habang ang lahat ay abala, idinikit nito ang kanyang bibig sa tainga ni Tala. Ang hininga nito ay amoy dagat.
At ang kanyang mga salita ay isang bulong na mas malamig pa sa kamatayan. Huwag kang magtiwala sa asawa mo. Anas ng bata, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nilason niya ang oxygen mo. Pagkatapos noon, ang bata ay naglaho na sa karamihan na parang isang multo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala. Mas malakas pa sa sirena ng ambulansya. Isang lason, isang kasinungalingan. Hindi maari. Si Dante? Ang kanyang Dante? Ang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng dagat? Imposible. Marahil ay namamalikmata lamang siya, isang bunga ng kanyang pagkasuffocate. Ngunit ang tingin sa mga mata ng batang iyon, hindi iyon kasinungalingan. Pagmulat niya, ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay dumampi sa kanyang ilong at sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Dante. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. Ang mga mata ay namumugto. Ang perpektong imahe ng isang nagmamahal na asawa. Tala, mahal ko. Sabi nito, ang boses ay paos. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ngunit sa unang pagkakataon, nagdulot ito ng kilabot sa kanya. Naaalala mo ba kung anong nangyari? Tanong ni Dante. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Sinubukan niyang hanapin doon ang anino ng isang halimaw, ang bakas ng isang mamamatay tao. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang pag-ibig na matagal na niyang kilala. Alin ang totoo? Ang pagmamahal sa mga mata nito o ang lason sa bulong ng bata? Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magliligtas sa kanyang buhay o tuluyang wawasak dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at muling tumingin kay Dante na may blangkong ekspresyon. Sa isang boses na mahina at naguguluhan, itinanong niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sino ka? Ang Villa Hiraya. Ang pangalan pa lang ay nangangahulugang bunga ng pangarap. Ito ang tahanang ipinundar ng kanyang mga magulang, isang monumentong gawa sa bato, salamin, at matitibay na kahoy. Dati, para kay Tala, ang bawat sulok nito ay kanlungan. Ngayon, sa kanyang pagbabalik mula sa ospital, ang villa ay tila isang malawak at ginintuang kulungan. Sinalubong siya ng mga katulong na may halong awa at pagtataka sa kanilang mga mata. Sa tabi niya, hindi bumibitaw si Dante, na umaarteng tila siya ang pinakamatatag na haligi sa mundo. Ngunit para kay Tala, ang braso nitong nakaakbay sa kanya ay parang isang posas. Welcome home, mahal, bulong ni Dante. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Aalalayan kitang maalala ang lahat. Tumangulang si Taala, pinipilit na magmukhang nalilito at takot. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ng galit at pag-iingat ang nagwawala. Bawat salita ni Dante ay tila isang patibong. Nang gabing iyon, inihanda ang isang hapunan para sa kanyang pagbabalik. Nakaupo sa kabisera si Tala, at sa paligid niya ay ang mga taong dati niyang pinakamamahal. Si Dante sa kanyang kanan, ang pinsan niyang si Anino sa kaliwa, at sa tapat niya, ang kagalang-galang na si Dr. Sinag Arevalo, ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ama. Sila ang kanyang pamilya. Sila rin ang mga aninong nagbabalak ng kanyang katapusan. Kumusta ang pakiramdam mo, Hija? Malumanay na tanong ni Dr. Sinag habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Normal lang ang pakiramdam ng pagkalito. Temporary memory loss due to trauma and lack of oxygen. It will all come back in time. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang perpektong diagnosis, ngunit sa pandinig ni Tala, ito'y isang pagtatakip. Siya ang nagplano ng lahat ng ito.
Ngumiti ng matamis si Anino. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagdala ako ng photo album, pinsan. Sabi nito, itinutulak ang isang makapal na album sa kanyang direksyon. Baka sakaling makatulong to. Binuklat ni Dante ang album para sa kanya. Ang unang larawan ay ang kanilang kasal. Si Tala, nakangiti ng pagkatamis-tamis. At si Dante, nakatitig sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Isang kutsilyo ang tila tumarak sa puso ni Tala. Ang babae sa litrato ay napakapayapa. Walang kamalay-malay sa ahas na kanyang kayakap. Tingnan mo kung gaano tayo kasaya. Malambing na sabi ni Dante, hinahaplos ang kanyang likod. Pinagmasdan ni Tala ang larawan na may blangkong mukha. Pasensya na, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi ko talaga matandaan. Isinara ni Dante ang album. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya, ngunit agad itong pinalitan ng isang maunawaing nangiti. Okay lang, mahal. Step by step. Hindi kita minamadali. Pagkatapos ng hapunan, inihatid siya ni Dante sa kanilang silid tulugan. Ang silid na dati saksi sa kanilang pagmamahalan ay tila lumamig at lumaki. Habang nagsusuklay si Tala sa harap ng salamin, lumapit si Dante mula sa likuran at niyakap siya. Naramdaman ni Tala ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. "Namiss kita, Tala," bulong nito sa kanyang tainga at sinimulang halikan ang kanyang leeg. Sa isang mabilis na kilos, napalayo si Tala na tila ba napaso. Humarap siya kay Dante. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring takot. "Patawad," sabi niya. Ang boses ay garalgal. "Gusto ko man pero para kang estranghero sa akin. Natatakot ako." Ang sakit sa mga mata ni Dante ay mukhang totoo. Napakatotoo na halos makumbinsi si Tala. Ngunit muli niyang naalala ang bulong ng bata, ang pakiramdam ng pagkaubos ng hangin. Ito ay isang pag-arte. Lahat ng ito ay pag-arte. "Naiintindihan ko," sabi ni Dante. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. "Hindi kita pipilitin. Matutulog muna ako sa guest room. Ang mahalaga ay maging komportable ka." Nakahinga ng maluwag si Tala nang maisara na ang pinto. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng aircon. Dahan-dahan, lumabas siya ng silid at tinungo ang study room ni Dante. Kailangan niyang maghanap ng pruweba. Kahit ano. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang laptop, hinalungkat ang mga drawer, tiningnan ang mga dokumento. Ngunit wala. Malinis. Masyadong malinis. Tila ba inaasahan na ni Dante na may maghahanap. Babalik na sana siya sa silid nang makasalubong niya si Anino sa pasilyo. May hawak na isang baso ng tubig. Nagulat si Tala, ngunit hindi nagpahalata si Anino. "Hindi ka makatulog?" tanong nito. Tinititigan si Tala mula ulo hanggang paa. May kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang pinsan, isang kislap ng panunuri. "Umiinom lang din ako ng tubig," palusot ni Tala. Tumango si Anino at lumapit. "Alam mo, Tala," sabi nito sa isang mapanuksong boses, "sana bumalik na ang alaala mo. Pinsan, mahirap mabuhay sa kasinungalingan." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Tala na parang sampal. Isang babala ba ito? O isang pangaasar? Ngumiti lamang si Tala nang pilit at nagpatuloy sa paglakad, pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at doon lamang niya naramdaman ang pagod. Pagod sa pag-arte, pagod sa takot. Humiga siya sa kama, ramdam ang bigat ng kanyang sitwasyon. Paano niya lalabanan ang mga taong kilalang kilala siya, habang siya ay kailangang magpanggap na hindi sila kilala. At habang nakapikit ang kanyang mga mata, isang tunog ang kanyang narinig mula sa study room. Hindi ito sinasadyang marinig, ngunit sapat na malinaw dahil sa katahimikan ng gabi.
Boses ni Dante, nakikipag-usap sa telepono. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Wala na ang lambing, wala na ang pag-aalala. Ang boses na ito ay malamig, walang emosyon, at mapanganib. Oo, gising na siya, sabi ni Dante, pero epektibo ang plano. Wala siyang maalala. Sa ngayon, may sinabi ang tao sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Dante. Ang boses ay mas bumaba at naging mas mariin. Kailangan nating pabilisin ang lahat bago pa may maalala siya. Napatakip si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang hinala, ang kanyang pinakamalaking takot, lahat ay totoo. Hindi lang ito isang aksidente, ito ay isang plano. At ang plano ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga salita ni Dante na narinig niya kagabi ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Tala. Kailangan nating pabilisin ang lahat bago pa may maalala siya. Hindi na ito hinala. Ito ay isang katotohanang kasing linaw ng sikat ng araw. Isang katotohanang kayang pumatay. Wala na siyang oras. Bawat araw na nagpapanggap siyang walang alaala ay isang sugal. Kinabukasan, gumising siya na may iisang plano sa isip. Kailangan niyang makita ang batang lalaki. Siya ang simula ng lahat. Siya ang tanging pag-asa niya. Alam niyang hindi siya basta-bastang makakaalis. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Kaya ginamit niya ang kanyang kahinaan bilang kanyang sandata. Pagkatapos ng almusal, habang nagkakape sila ni Dante sa hardin, nagsimula siyang maglakad-lakad na tila balisa. Gusto kong maglakad, sabi niya. Ang boses ay mahina. Baka may maalala ako sa labas. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dante. Delikado, mahal. Hindi pa magaling ang iyong katawan. Kahit diyan lang sa malapit. Pagpupumilit ni Tala, itinuturo ang daan sa labas ng kanilang gate. Sasama naman ang hardinero. Kailangan ko ng sariwang hangin. Nahihilo ako dito sa loob. Sa huli, pumayag si Dante. Marahil ay dahil ayaw nitong magmukhang masyadong istrikto. Ngunit alam ni Tala na may ipapasunod itong bantay sa kanya. Bago siya umalis, nagkasalubong ang kanilang tingin ni Manang Celia, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sa isang segundo, kumislap sa mga mata ni Tala ang isang pakiusap, isang tingin, na tanging isang taong nakakakilala sa kanya nang lubos ang makakaintindi. Nang makalabas si Tala ng gate kasama ang hardinero, ginawa niya ang inaasahan sa kanya. Naglakad siya ng mabagal, humihinto paminsan-minsan para hawakan ang kanyang ulo na tila sumasakit. Ngunit nang makaliko sila sa isang kanto, kung saan hindi na sila tanaw mula sa bahay, isang lumang kotse ang huminto sa kanilang tabi. Si Manang Celia ang nagmamaneho. Sakay na, Hija. Mabilis na sabi ng matanda. Alam kong may problema ka. Wala akong maraming tanong. Saan kita dadalhin? Sa Baryo Amihan po, Manang. Pakibilisan po ninyo. Ang Baryo Amihan ay ibang-iba sa malamig at malapalasyong mundo ng Villa Hiraya. Ang amoy dito ay pinaghalong tuyo at alat ng dagat. Ang mga bahay ay simple at ang mga tao ay nabubuhay sa kung anong ibibigay ng karagatan. Dito, naramdaman ni Tala ang isang pamilyar na kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Natagpuan niya ang batang lalaki sa dalampasigan, nag-iisa, nag-iipon ng mga bato. Ang pangalan niya ay Kidlat. Naaalala mo ako? Tanong ni Tala. Dahan-dahang lumalapit. Tumango ang bata. Hindi inaalis ang tingin sa dagat. Sabi ko na nga ba, babalik ka. Umupo si Tala sa buhangin sa tabi niya. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Tumingin sa kanya si Kidlat at muli niyang nakita ang lungkot sa mga mata nito. Dahil ayokong may mangyari sa'yo
na katulad ng nangyari sa tatay ko. Nagsimulang magkwento ang bata. Ang kanyang ama ay isa sa mga pinakamagaling na scientist sa Sinagtala Pharmaceutical Corporation, isang mabait at matalinong tao. Ngunit isang araw, may nadiskubre raw itong mali sa kumpanya, isang bagay na mapanganib. Sinubukan nitong kausapin ang ama ni Tala, ngunit huli na ang lahat. Bigla na lang inatake sa puso ang tatay niya, sabi ng mga doktor. Ngunit hindi naniniwala si Kidlat. Hindi may sakit ang tatay ko, sabi ng bata. Ang boses ay basag. Malakas siya. Bago siya namatay, may ibinigay siya sa akin. Sabi niya, ito raw ang pinakamahalaga niyang kayamanan. Itago ko raw mabuti at huwag ipapakita kahit kanino. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Kidlat ang isang maliit at makintab na susi. Isang susi para sa isang safe deposit box. Hindi ko alam kung para saan to, pagpapatuloy ni Kidlat. Pero sabi ni tatay, kung may mangyaring masama sa kanya, hanapin ko raw ang taong may pinakamabuting puso at ibigay ko to. Ikaw yon, di ba? Ikaw ang anak ng boss niya na lagi niyang kinukwentong mabait. Hinawakan ni Tala ang susi. Malamig ito at mabigat. Ang bigat ng katotohanan. Nakasulat sa gilid nito ang isang pangalan ng bangko at isang salita. Berlin. Nasaan ang nanay mo, Kidlat? Tanong ni Tala. Umiling ang bata. Matagal na siyang wala. Kami na lang ni tatay. Sa sandaling iyon, ang misyon ni Tala ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya para sa isang amang pinaslang at sa isang naulilang anak. Lumuhod siya sa harap ni Kidlat at hinawakan ang mga balikat nito. Kidlat, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Pangako, hahanapin ko ang katotohanan. Ipaglalaban ko ang tatay mo. Niyakap siya ng bata ng mahigpit. Isang yakap na puno ng takot at pasasalamat. Ang pagbabalik sa Villa Hiraya ay mas nakakakaba. Inihatid siya ni Manang Celia sa parehong kanto at muli siyang naglakad pa uwi na tila walang nangyari. Ngunit pagpasok niya sa gate, nandoon si Dante, nag-aabang sa may pinto. Nakatayo ito na parang isang estatwa. Ang mga kamay ay nasa kanyang likod. Ang nangiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Saan ka galing, mahal ko? Tanong ni Dante. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Nag-alala ako sa'yo. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Dante ay mas mabigat pa sa isang pader na bato. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Ngumiti si Tala, isang ngiting mahina at pagod. Ito ang kanyang pinakamabisang sandata. Naligaw lang ako, sabi niya. Pinapanatili ang pagkalito sa kanyang boses. Sinusubukan kong maghanap ng pamilyar na lugar. Akala ko makakatulong. Ang paliwanag ay sapat na para bahagyang lumuwag ang tensyon sa mukha ni Dante. Pinalitan ito ng pamilyar na maskara ng pag-aalala. Sana sinabi mo sa akin, mahal. Sinasamahan kita. Inakay siya nito papasok. Ang kamay ay mahigpit sa kanyang baywang. Isang kilos na hindi nagpapahiwatig ng pag-aalaga, kundi pag-aari. Kinabukasan, naramdaman ni Tala na tila mas bumilis ang takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ng almusal, ipinatawag siya ni Dante at Dr. Sinag sa sala. Ang karaniwang maginhawang silid ay tila naging isang korte. Pinaupo nila siya sa isang malaking silya at sa mesang nasa kanyang harapan ay isang salansan ng mga dokumento at isang mamahaling pluma. Umupo si Dr. Sinag sa tapat niya, inayos ang kanyang salamin at nagsalita sa isang boses na propesyonal at walang bahid ng emosyon. Talahija, panimula niya. Dahil sa iyong kondisyon, kailangan nating gawin ang ilang hakbang para protektahan ka at ang kumpanya. This is just a temporary measure
for medical reasons. Ipinakita niya ang mga papeles. Ito ay isang special power of attorney. It temporarily assigns Dante as the acting CEO of Sinagtala Corporation para siya muna ang magpatakbo ng lahat habang ikaw ay nagpapagaling. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Tala. Ito na iyon. Ang kudeta. Ang pag-agaw sa lahat ng ipinaghirap ng kanyang ama. Gamit ang isang pirma. Ang kanyang pirma. Tiningnan niya ang mga papel. Hindi ito mga dokumento. Ito ang kanyang death warrant. Hindi ko maintindihan. Sabi niya, tunay na naguguluhan hindi sa mga legal na termino, kundi sa kapal ng mukha ng mga taong nasa harap niya. Dito na pumasok si Dante. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang silya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit, ngunit ang pakiramdam ay parang yelo. Para lang ito sa kapakanan mo, mahal. Malambing na sabi ni Dante, ayaw naming ma-stress ka sa mga problema sa kumpanya. Ang gusto lang namin ay magpagaling ka. Kapag bumalik na ang alaala mo, babalik din sa'yo ang lahat. Pangako. Kinuha nito ang pluma at inilagay sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang baril. Itinuro ni Dante ang linya kung saan siya dapat pumirma. Ang puso ni Tala ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Mabilis. Tumingin siya sa mga mata ni Dante, pagkatapos ay kay Dr. Sinag. Nakita niya ang hindi maitatagong pananabik sa likod ng kanilang mga maskara. Hinihintay nila ang kanyang pagsuko. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang pluma. Dahan-dahan, ibinaba niya ito papalapit sa papel. Malapit na ang dulo ng tinta sa linya. At doon, ginawa niya ang kanyang pag-aarte. Isang matalim na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Binitiwan niya ang pluma na kumalatog sa mamahaling sahig na gawa sa narra. Ang dalawang kamay niya ay mabilis na humawak sa kanyang sentido at yumuko siya na tila sasabog ang kanyang ulo sa sakit. Aray! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng tunay na panginginig. Ang ulo ko, ang sakit. Napatayo si Dante at Dr. Sinag, parehong nagulat sa biglaang pagsigaw. Tala, anong nangyayari? Masakit. Sobrang sakit. Patuloy ni Tala, niyugyug ang kanyang ulo, hinahayaang magulo ang kanyang buhok. Pinilit niyang maglabas ng luha at hindi naman ito naging mahirap gawin dahil sa galit at takot na kanyang nararamdaman. Agad na lumapit si Dr. Sinag at sinuri ang kanyang pulso. It's a severe migraine attack, likely triggered by stress. Kailangan niyang magpahinga. Walang nagawa si Dante kundi buhatin si Tala. Habang papunta sila sa kanyang silid, idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit sa likod ni Dante, nakita niya ang mukha ni Dr. Sinag. Wala na ang pag-aalala. Ang nandoon ay isang tingin ng matinding pagkadismaya at galit. Nagpalitan sila ng tingin ni Dante, isang tingin na nagsasabing, pumalpak ang plano. Inihiga siya ni Dante sa kama. Magpahinga ka lang, mahal, sabi nito. Ngunit ang lambing sa boses nito ay pilit na. Ipagpapaliban muna natin ito. Nang maiwan siyang mag-isa, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinakakalma ang kanyang humahabol na hininga. Nakalusot siya. Sa ngayon. Ngunit alam niyang susubukan nila ulit. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Celia. May dalang isang baso ng tubig at gamot. Inilapag niya ito sa tabi ng kama. Habang inaayos niya ang kumot ni Tala, may isang maliit at nakatuping papel na idinulas ang matanda sa kanyang palad. Ginawa niya ito nang mabilis at walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala. Nang makaalis si Manang Celia, nanginginig na binuksan ni Tala ang papel sa ilalim ng kumot. 4 na salita lang ang nakasulat. Sa pamilyar na sulat kamay ng matanda, may nagmamanman sa'yo dito. Ang babala ni Manang Celia ay isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Tala. May nagmamanman sa'yo dito. Hindi na lang ito pakiramdam, ito ay isang katotohanan.
Ngayon, ang bawat anino sa pasilyo, ang bawat alingawngaw ng yabag, ang bawat katulong na dumadaan ay isang potensyal na banta. Ang Villa Hiraya ay naging isang chessboard at siya ang haring kailangang protektahan ng sarili nang walang sino mang kakampi. Sa lahat ng kanyang kalaban, si Anino ang pinakatuso. Hindi ito kasing brutal ni Dante o kasing klinikal ni Dr. Sinag. Ang sandata ni Anino ay psikolohiya. Siya ang ahas sa hardin, nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang pagkakataong iyon ay dumating isang hapon. Lumapit si Anino kay Tala habang nag-iisa itong nakaupo sa may hardin. Dala-dala nito ang isang nangiting tila puno ng nostalgia. Naalala mo ba itong lugar na ito, pinsan? Tanong ni Anino. Ang boses ay malambing. Dito tayo laging naglalaro noong mga bata pa tayo. Umiling si Tala. Pinanatili ang blangkong ekspresyon. Hindi, sagot niya. Hindi nasiraan ng loob si Anino. Inakay siya nito palapit sa isang malaki at matandang puno ng mangga sa gilid ng hardin. Ang puno ay puno ng mga ukit, mga pangalan at petsa mula sa mga nakaraang henerasyon. Tingnan mo, sabi ni Anino, itinuturo ang isang bahagi ng puno na medyo mataas. Nakaukit doon ang mga pangalang Tala po, Anino, sa loob ng isang puso. Tayo ang gumawa niya noong 10 taong gulang tayo. Inakyat mo pa nga ang puno para lang maabot yan. Tinitigan yon ni Tala na parang isang dayuhan sa sarili niyang nakaraan. Ang totoo, tandang-tanda niya ang araw na yon. Siya pa nga ang nahulog at nagkaroon ng gasgas sa tuhod. Ngunit ang Tala na nasa harap ni Anino ngayon ay walang alam. Talaga? Sabi lang niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ngumisi si Anino. Ito na ang simula ng kanyang patibong. Oo naman. At naaalala mo ba kung ano ang ibinaon natin sa ilalim ng punong to? Ang ating time capsule. May laman yung mga sikreto natin. Naramdaman ni Tala ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang alaala. May ibinaon tayong sikreto. Pagpapatuloy ni Anino, ang mga mata ay nakatitig ng maigi sa kanya, naghahanap ng kahit anong kislap ng pagkilala. Tungkol sa crush mo noon na si Marco, yung kapitbahay natin. Isinulat mo pa nga sa isang papel na kapag lumaki tayo, papakasalan mo siya. Ako lang ang nakakaalam nun, pinsan. Sigurado akong kapag nahukay natin yon, maaalala mo. Halos masamid si Tala. Si Marco. Isang pangalang matagal na niyang kinalimutan. Isang sikretong totoo ngang silang dalawa lang ni Anino ang nakakaalam. Isang perpektong pain. Kung magpapakita siya ng kahit anong reaksyon, pagkagulat, pagtanggi, o kahit pagngiti, huli siya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Anino na may pinaghalong pagkalito at kaunting inis. Sino si Marco? Tanong niya. Na tila ba napapagod na sa laro nito? Wala akong maalalang Marco. Wala akong maalalang time capsule. Pwede ba, Anino? Tigilan mo na. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ibinuhos niya sa kanyang boses ang lahat ng pagod at frustrasyon na nararamdaman ng isang taong nawalan ng alaala. Naglakad siya palayo. Iniwan si Anino na nakatayo sa ilalim ng puno. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang pinsan. Ang pagiging kampante nito ay napalitan ng pagkadismaya at pagdududa. Hindi sa kanya, kundi sa sarili nitong plano. Nakalusot na naman siya. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang kilabot. Gaano katagal pa niya kayang magpanggap? Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog, may napansin siyang kakaiba sa kanyang silid. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa isang estante na puno ng mga porselanang manika mula sa kanyang kabataan, isa sa mga ito ay tila bahagyang nakaharap sa ibang direksyon. Lumapit siya.
Sinusuri ang manika. Isa itong balerina, nakasuot ng puting bestida. Ngunit sa pagitan ng mga mata nitong salamin, sa gitna mismo, may isang maliit at halos hindi makikitang butas. Isang perpektong bilog na itim. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Tala. Isang kamera, hinawakan niya ang manika at naramdaman niyang bahagya itong mainit. Naka-on ito. Matagal na. Marahil ay mula pa noong bumalik siya galing ospital. Pinapanood nila siya. Sa kanyang pagbibihis, sa kanyang pagtulog, sa kanyang mga sandali ng pag-iisa. Ang babala ni Manang Celia ay hindi lang tungkol sa mga taong nagmamanman. Ito ay tungkol sa mga tang hindi niya nakikita. Nanginginig, maingat niyang ibinalik ang manika sa eksaktong posisyon nito. Hindi niya ito pwedeng sirain. Hindi niya pwedeng ipahalata na alam na niya. Mula sa sandaling ito, ang kanyang silid ay hindi na isang santuwaryo. Ito ay isang entablado. At siya ang bida sa isang palabas kung saan ang isang maling galaw ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot na para bang kaya siyang itago nito mula sa matang salamin ng manika. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang itim na butas na yon, isang walang katapusang dilim na sumisipsip sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang pagkakatuklas sa hidden camera ay ang huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso. Hindi na pwedeng maghintay si Tala. Bawat segundong nananatili siya sa Villa Hiraya ay isang segundong mas malapit siya sa bingit ng kamatayan. Kailangan niyang makapunta sa Berlin. Kailangan niyang makuha ang laman ng safe deposit box. Ngunit paano? Ang kanyang pasaporte ay tiyak na nakatago at bawat kilos niya ay binabantayan. Kailangan niya ng isang perpektong dahilan. Isang dahilan na hindi pagdududahan ni na Dante. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon, isang medical conference sa Germany na dati pa sanang pupuntahan ng kanyang ama. Ipinakita ito ni Dante sa kanya isang umaga na may halong panghihinayang. Sayang at hindi ka makakapunta. Mahal, sabi ni Dante. Ito sana ang pagkakataon mong makilala ang mga partners ng sinagdala sa Europa. Dito nakita ni Tala ang kanyang oportunidad. Gusto kong pumunta, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may determination. Nagulat si Dante. Pero Tala, ang kondisyon mo. Baka ito ang kailangan ko. Katwiran ni Tala. Tinitingnan si Dante na may mga matang puno ng kunwaring pag-asa. Isang bagong lugar. Baka may maalala ako. Sabi ni Dr. Sinag, kailangan kong subukang bumalik sa mga normal na gawain. Ginagamit niya ngayon ang mga salita mismo ng doktor laban sa kanila. At saka, kasama naman kita, di ba? Hindi mo naman ako pababayaan. Hindi nakatanggi si Dante. Ang pagtanggi ay magmumukhang kahina-hinala. Isang linggo ang lumipas na para bang isang taon sa pakiramdam ni Tala at lumilipad na sila patungong Berlin. Ang buong bihe ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Si Dante ay todo alaga na para bang sila ay nasa isang pangalawang honeymoon. Ngunit para kay Tala, ang bawat ngiti at bawat haplos nito ay parang balat ng ahas na dumadampis sa kanya. Pagdating sa Berlin, nagdahilan si Tala na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa jet lag. Habang si Dante ay abala sa isang paunang pagpupulong, sinamantala niya ang pagkakataon. Mayroon lang siyang 3 oras. Mabilis siyang nag-taxi papunta sa address ng bangko na nakasulat sa susi. Ang gusali ay luma, ngunit matatag, isang simbolo ng mga lihim na kayang itago ng panahon. Nanginginig ang kamay na ipinakita niya ang susi at ang kanyang pasaporte. Dinala siya sa isang silid sa ilalim ng lupa. Isang vault na puno ng libu-libong mga kahon na may sari-sariling kwento. Binuksan ng empleyado ang kanyang kahon. Balgu 7 says nang maiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan niyang hinila palabas ang isang metal na kahon. Malamig ito at mabigat.
Ang bigat ng katotohanan. Pagbukas niya, ang una niyang nakita ay isang salansan ng mga dokumento, mga research paper, mga chemical formula, at mga resulta ng laboratory tests. Kahit hindi niya lubusang maintindihan, malinaw ang isang bagay. Ang mga ito ay tungkol sa isang gamot na hindi aprobado, na may mga nakasulat na tala sa gilid tungkol sa mga mapanganib na side effects. Ito ang ebidensya ng mga illegal na pharmaceutical trials. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isang bagay pa. Isang maliit, itim na USB flash drive. Dala ang kaba? Isinaksak niya ito sa kanyang daladalang laptop. Isang video file lang ang laman. Ang pangalan ng file, Ang Aking Huling Habilin. Pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ng isang lalaking nasa katanghalian na ng edad. Ang mukha ni Dr. Ramirez, ang ama ni Kidlat. Ngunit ang mukha sa video ay hindi ang masiglang siyentipiko na nakalarawan sa isip ni Tala. Ang mukhang ito ay may pasa sa gilid ng mata, ang labi ay putok, at ang mga mata ay puno ng pagod at takot. Halatang kinunan ang video na labag sa kanyang kalooban. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod ng silya. Magsalita ka. Isang boses ang narinig mula sa likod ng kamera. Isang boses na pamilyar ngunit hindi pa niya matukoy. Ako si Dr. Alan Ramirez. Nagsimulang magsalita ang ama ni Kidlat. Ang boses ay nanginginig. Inaamin ko na nagkamali ako sa aking research. Ang mga datos na inilabas ko ay hindi tama. Ako ang may kasalanan sa lahat. Biglang isang anino ang gumalaw at isang tao ang lumitaw mula sa dilim sa likod ni Dr. Ramirez. Ang buong mundo ni Tala ay huminto sa pag-ikot. Si Dr. Sinag Arevalo, ang tito sinag niya, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nakangiti ito, isang ngiting kasing galamig ng yelo. Hindi ba't napakagaling? Sabi ni Doktor. Sinag, na para bang kausap ang kamera, na para bang kausap siya. Isang perpektong pag-amin. Sino ang mag-aakalang ang isang henyo ay pwede palang maging tanga dahil sa takot? Lumapit si Dr. Sinag kay Dr. Ramirez at hinawakan ang buhok nito. Itinaas ang ulo nito para humarap sa kamera. Gusto mong malaman ang totoo? Ang taong ito ay masyadong matalino, masyadong mausisa. Nadiskubre niya ang ating munting proyekto. At tulad ng iyong ama, Don Ricardo, sabi ni Dr. Sinag, at sa pagkakataong ito, diretsong tumingin sa lente ng kamera. Ang mga taong masyadong maraming alam ay kailangang patahimikin. Napasinghap si Tala, napatakip sa kanyang bibig. Oo, Tala. Pagpapatuloy ni Dr. Sinag na tila nababasa ang nasa isip niya. Ako ang nagpatahimik sa kanya. Isang maliit na dosis ng isang gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Walang bakas, malinis, tulad ng ginawa ko sa ama mo. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Tala. Ngunit walang tunog na lumaba. Ang sakit ay napakatindi, na tila sinasakal siya nito. Ang lahat ng kasinungalingan, ang biglaang heart attack, ang pag-aalala ni Dr. Sinag, ang pag-iyak ni Dante, lahat ay isang malaking, nakamamatay na teatro. Sa video, nagpatuloy si Dr. Sinag sa kanyang malademonyong pag-amin. Ang kasakiman ang pumatay sa ama mo, Tala, at ang katotohanan ito ang papatay sa'yo. Pagkatapos noon, ang video ay biglang natapos sa isang nakabibinging tunog ng static. Nakatitig lang si Tala sa blankong screen. Hindi siya makagalaw. Ang malamig na hangin sa loob ng vault ay tila nagyayelo sa kanyang mga buto. Hindi lang pala si Dante. Lahat sila. At ang pinuno ng mga ahas ay ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Dahan-dahan niyang tinanggal ang USB. Ang mga daliri ay manhid. Ang maliit na bagay na yon ay hindi lang ebidensya. Ito ang sigaw ng 2 taong pinaslang.
Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nanginginig na kinuha niya ito. Ang pangalan sa screen ay tila isang sumpa. Dante. Sinagot niya ito. Nasaan ka, mahal? Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay malambing at puno ng pag-aalala, na ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Tala. May sorpresa ako sa iyo pag-uwi mo. Ang biyahe pabalik mula sa Berlin ay ang pinakamahabang 14 na oras sa buhay ni Tala. Walang salita ang namagitan sa kanila ni Dante. Hindi na kailangan. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pagtataksil, pagpatay, pagkasuklam. Nakatitig lang si Tala sa bintana ng eroplano. Pinapanood ang mga ulap na parang mga multo ng kanyang mga pangarap. Ang imahe ni Dr. Sinag na nakangiti habang inaamin ang pagpatay sa kanyang ama ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng lagim. At si Dante, ang lalaking nakaupo sa tabi niya, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay, hindi lang ito kasabwat. Isa itong halimaw na nagkubli sa balat ng isang anghel. Paglapag nila sa Maynila, ang init na sumalubong sa kanila ay tila nagmumula sa impyerno. Pagdating nila sa Villa Hiraya, ang dating tahanan ay isa ng mausoleo. Ang mga katulong ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya na para bang may nagbabawal sa kanila. Hindi na siya inihatid ni Dante sa kanilang silid. Sa halip, dinala siya nito sa malawak na sala. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Dante na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang nag-aalalang asawa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estrangherong may mga matang puno ng pagwawagi. Kamusta ang pagliliwaliw mo sa Berlin, mahal? Tanong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-uuyam. Hindi sumagot si Tala. Tinitigan niya lang ito, hinahayaang makita nito ang galit at pandidiri sa kanyang mga mata. Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan. Huwag mo na akong bigyan ng ganyang tingin, Tala. Tapos na ang laro. Kinuha nito ang isang tablet mula sa mesa. Ipinakita nito sa kanya ang screen, mga litrato. Malinaw na mga litrato niya na papasok at papalabas sa bangko sa Berlin. Magaling ka sanang umarte kung hindi ka lang nag-iwan ng bakas. Ang mga litratong niyan ay walang kwenta kumpara sa hawak ko. Matapang na sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Oo. Ang maliit na USB, sabi ni Dante na tila hindi nababahala. Alam na namin ang tungkol dyan. Sa tingin mo ba hahayaan ka naming makalabas ng bansang ito nang hindi namin alam ang bawat kilos mo? Sa isang senyas ni Dante, pumasok si Manang Celia, eskortado ng 2 security guard na hindi pamilyar kay Tala. Ang matanda ay umiiyak ng tahimik. Dahil sa iyong katapatan sa maling tao, malamig na sabi ni Dante kay Manang Celia, tapos na ang serbisyo mo dito. Umalis ka na. Manang! Sigaw ni Tala, sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Dante. Huwag kang mag-alala, Hija, sabi ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mag-iingat ka. Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula dito bago ito tuluyang ilabas ng mga gwardya. Humarap si Tala kay Dante. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hayop ka. Salamat sa papuri, sagot ni Dante. Hindi natitinag. Ngayon, akin na ang telepono at pasaporte mo. Walang nagawa si Tala kundi ibigay ang mga ito. Ang pagkawala ng mga bagay na yon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Opisyal na siyang bilanggo. Inakay siya ni Dante pataas, hindi na sa malambing na paraan, kundi sa paraang marahas. Dinala siya nito sa kanilang silid tulugan, ang silid na dati puno ng pagmamahalan at ngayon ay magiging kanyang selda. Itinulak siya nito papasok. Dito ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Hahakbang na sana ito palabas nang magsalita si Tala. Hindi ka magtatagumpay, Dante. Malalaman ng lahat ang ginawa ninyo.
Humarap ito at sa huling pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng dating Dante, isang kislap ng sakit at pagsisisi, ngunit agad din itong nawala, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Huli na ang lahat tala, sabi nito, bago isara ang pinto. Narinig niya ang pagpihitit ng susi sa seradura, isang tunog na nagsasabing wala nang labasan. Ang gintong hawla ay nagsara na. Sinuntok niya ang pinto, sumigaw, ngunit walang sumasagot. Nang mapagod, napaupo na lang siya sa sahig. Isinandal ang likod sa malamig na kahoy. Tumingin siya sa paligid ng silid, ang kanilang mga larawan, ang kama kung saan sila natutulog. Ang lahat ng alaala ay isa na ngayong malaking kasinungalingan. Maya-maya, may boses na nagsalita mula sa labas ng pinto. Boses ni Dante. Bukas ang board meeting, sabi nito. Ang boses ay muffled, ngunit malinaw. Maging mabait kang asawa at ibigay mo sa amin ang gusto namin kung ayaw mong masaktan ang batang si Kidlat. Ang banta ni Dante tungkol kay Kidlat ay isang nakamamatay na kamandag na kumalat sa buong sistema ni Tala. Ang batang iyon, ang inosenteng batang nagligtas sa kanya, ay nasangkot sa gulo nang dahil sa kanya. Isinumpa niya sa sarili na poprotektahan niya ito. Ngayon, ang pangakong iyon ay tila isang basag na salamin sa kanyang mga kamay. Ilang oras siyang nakakulong sa katahimikan ng silid. Bawat minuto ay parang isang paghila sa lubid na nakatali sa kanyang leeg. Pagkatapos, narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto. Bumukas ito, ngunit hindi si Dante ang pumasok. Si Dr. Sinag Arevalo. Nakatayo ito sa may pintuan, nakangiti sa kanya na parang isang mapagmahal na tiyuhin na dumadalaw sa kanyang pamangking may sakit. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay mata ng isang mga ngaso na nasukol na ang kanyang biktima. Hija, sabi nito, sa malumanay na boses habang isinasara ang pinto sa likuran niya. Hindi ka dapat nag-aalala ng ganito, nakakasama sa iyong kalusugan. Naglakad ito sa loob ng silid, tinitingnan ang mga gamit na parabang pag-aari niya. Kinaplos nito ang isang picture frame sa ibabaw ng mesa, isang larawan ni Tala at ng kanyang ina. Ang iyong ina, sabi ni Dr. Sinag. Ang boses ay puno ng isang kakaibang nostalgia. Siya ay isang diyosa. Napakaganda, napapakatalino. Dapat ay sa akin siya napunta, ngunit pinili niya ang iyong ama. Isang simpleng negosyante na walang maipagmamalaki kundi ang kanyang pera. Humarap ito kay Tala. Hindi mo naintindihan, hindi ba? Ang lahat ng ito, ang sinagtala, ang yaman, ang kapangyarihan, dapat ay sa akin. Kinuha lang ng ama mo ang hindi para sa kanya. Ang ginawa ko lang ay ibalik ang nararapat. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa puso ni Tala. Ang buong buhay niya, ang tingin niya kay Dr. Sinag ay isang haligi ng respeto at kabutihan. Ngayon, nakikita niya ang tunay nitong anyo, isang taong nilamon ng inggit at pagkamuhi. Magsasayang ka lang ng panahon kung tatangkaan mong lumaban. Pagpapatuloy nito. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Matigas na sagot ni Tala. Ang tapang ay nagmumula sa galit. Nasa akin ang ebidensya. Malalaman ng buong mundo ang ginawa mo. Isang tawa ang kumawala kay Dr. Sinag. Isang tawang nakakakilabot. Ang USB? Oo naman. Ngunit ang ebidensya ay walang silbi kung walang magpepresenta nito. Kinuha nito ang kanyang telepono mula sa bulsa. At para masigurong magiging masunurin ka, may pinindot ito sa screen at iniabot ang telepono kay Tala. Isang maikling video. Nakaupo sa isang silya si Kidlat sa loob ng isang madilim na bodega. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. May takip na panyo ang kanyang bibig. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki sa takot at may mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Ang lakas na nagpatatag kay Tala sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Huwag, pakiusap niya. Ang boses ay basag. Huwag niyo siyang sasaktan. Bata lang siya, walang kasalanan. Isa siyang insurance policy. Malamig na sabi ni Dr. Sinag, ibinubulsa ang telepono. Bukas, sa board meeting, pipirmahan mo ang lahat ng dokumento. Ibibigay mo sa amin ang USB. At bilang kapalit, hindi masasaktan ng bata. Ganoon kasimple. Yumuko si Tala. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Humagulgol siya. Hindi ito sigaw ng galit, kundi hikbi ng pagkatalo. Wala na siyang pagpipilian, wala nang paraan para manalo. Ang buhay ng isang inosenteng bata ang nakataya. Tumingala siya kay Dr. Sinag. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang buhay, walang pag-asa. Panalo na kayo, sabi niya sa isang halos hindi marinig na bulong. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Dr. Sinag. Bago ito umalis, may kinuha ito mula sa isang paper bag na dala nito. Isang magandang damit. Isang eleganteng bestida na kulay dugong bughaw. Inihagis niya ito sa kama. Isuot mo yan bukas, sabi nito. Gusto kong makita kang maganda sa araw ng iyong pagbagsak. Nang umalis na ito at muling isinara ang pinto, naiwan si Tala sa sahig, nakatingin sa damit. Tila iyon ang isusuot sa kanyang sariling libing. Lahat ay nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling, desperadong galaw na ginawa niya bago pa man magsimula ang huling kabanatang ito. Flashback. Pagbaba niya mula sa kotse galing airport, bago pa man siya harapin ni Dante sa sala, alam niyang ito na ang katapusan ng laro. Sa isang saglit na walang nakatingin, kinuha niya ang isang maliit na burner phone na itinago niya sa lihim na bulsa ng kanyang maleta. Nanginginig, ngunit mabilis ang kanyang mga daliri. Isang maikling mensahe sa iisang numero. Ang numero ng personal na abogado ng kanyang ama. Ang taong pinagkakatiwalaan nito ng higit sa lahat. Ang mensahe, Code Berlin, bukas, 9 a.m. Ngayon, sa sahig ng kanyang kulungan, nakatingin sa damit ng kanyang pagkatalo. Alam ni Tala na ang mensaheng iyon ang kanyang huling baraha. Isang baraha na halos imposible nang manalo. Isang pusta sa dilim. Ang gabi ay mahaba at walang bituin. Para kay Tala, ang bawat pagpatak ng oras sa lumang orasan sa pasilyo ay isang martilyo, pumupukpok sa takip ng kanyang kabaong. Nakaupo pa rin siya sa sahig, sa parehong lugar kung saan siya iniwan ni Dr. Sinag. Sa kanyang harapan, ang bestidang kulay dugong bughaw ay nakalatag sa kama, isang paalala ng kanyang nakatakdang pagkatalo. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, doon sumisilang ang pinakamatatag na paninindigan. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang hagulgol ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, at sa katahimikang iyon, ang alaala ng kanyang huling desperadong galaw ay bumalik. Ang Code Berlin. Flashback. Ang pagmamadali mula sa kotse patungo sa pinto ng villa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kinukuha ang burner phone. Bawat segundo ay panganib. Ang pagtipa sa mensahe ay tila napakabagal. Code Berlin. Bukas, 9 a.m. Isang mensahe ng pag-asa na ipinadala sa kawalan. Isang pustas sa dilim. Ang abogadong yon, si Attorney De Castro, ay ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ng kanyang buhay. Kung may isang taong makakaintindi sa kodigo, iyon ay siya. Ngunit walang kasiguraduhan, walang reply, walang kumpirmasyon. Ang tanging mayroon si Tala ay isang manipis na hibla ng pag-asa. At sa gabing iyon, napagtanto niyang sapat na yon
Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa nag-aalab na enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naglakad siya papunta sa salamin at tinitigan ang kanyang sarili. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak, maputla, magulo ang buhok, may bakas ng luha sa mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa Sinagtala Corporation. Ang laban na ito ay para sa kanyang ama, na pinaslang ng walang kalaban-laban ng taong tinuring niyang kaibigan. Ang laban na ito ay para kay Dr. Ramirez na isinakripisyo para sa kasakiman. At higit sa lahat, ang laban na ito ay para kay Kidlat na ang tanging kasalanan ay ang maging anak ng isang matapat na tao. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang suot na damit at kinuha ang bestidang iniwan ni Dr. Sinag. Habang isinusuot niya ito, hindi niya ito naramdaman bilang damit ng pagkatalo. Sa halip, ito ang kanyang baluti. Bawat butones na kanyang isinara ay isang panata. Bawat pag-ayos sa tela ay isang paghahanda para sa digmaan. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay iba na. Ang kanyang buhok ay maayos na. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng sakit, ay nagliliyab na ngayon sa isang malamig na apoy. At sa kanyang mga labi, isang bahagyang ngiti ang sumilay. Isang nasangiting hindi masaya, kundi mapanganib. May isa pa siyang kailangang gawin. Mula sa isang lumang drawer kung saan nakatago ang mga gamit niya sa kolehiyo, kumuha siya ng isang blankong USB flash drive. Kaparehong-kapareho ito ng itsura ng totoong ebidensya. Inilagay niya rito ang ilang mga walang kwentang file, mga lumang litrato, mga dokumento ng kanyang thesis, sapat lang para magmukhang may laman. Ang totoong USB na naglalaman ng sigaw mula sa Berlin ay maingat niyang itinago sa isang lihim na tahi sa laylayan ng kanyang bestida. Ito ang kanyang huling pusta. Isang palabas, isang palitan. Kailangan niyang makumbinsi silang nakuha na nila ang lahat bago pa man niya ilabas ang kanyang alas. Madaling araw na nang matapos siya. Umupo siya sa gilid ng kama, perpektong bihis, naghihintay. Hindi siya natulog. Ang bawat sandali ng katahimikan ay ginugol niya sa pag-iisip, sa pagsasaulo ng kanyang gagawin, sa pagpapatatag ng kanyang puso para sa pinakamalaking pag-arte ng kanyang buhay. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa sahig. Ngayong gabi, siya ang naging patibong. Nang marinig niya ang mga yabag papalapit sa kanyang pinto, huminga siya ng malalim. Para kay Itay, para kay Kidlat. Bumukas ang pinto. Si Dante. Nakabihis na rin ito ng mamahaling suit, handang-handa para sa araw ng kanyang koronasyon. Napatigil ito sandali nang makita si Tala. Isang kislap ng paghanga o marahil ay sorpresa ang dumaan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang babaeng minahal niya, hindi ang bilanggong inaasahan niya. "Maganda ka," sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong, bago muling maging malamig at formal. Mabuti naman at natuto kang sumunod. Hindi umimik si Tala. Tumingin lang siya sa kanya na may blankong ekspresyon. Humakbang si Dante papasok sa silid. Ang ngiti sa labi nito ay puno ng pagwawagi. Inilahad nito ang kanyang kamay na para bang isang prinsipe na susundo sa kanyang prinsesa. "Handa ka na bang tapusin ang lahat, mahal ko?" Tanong nito. Ang huling salita ay puno ng lason. Dahan-dahang tumayo si Tala. Inilagay niya ang kanyang malamig na kamay sa palad ni Dante. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito, mga matang minsan niyang sinamba. At ngayon ay kinasusuklaman niya. "Handang-handa na," sagot niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng takot. Habang magkahawak kamay silang naglalakad, palabas ng silid, palabas ng gintong hawla. Alam ni Tala na isa sa kanila ay hindi na babalik ng buo.
pagkatapos ng araw na ito. At gagawin niya ang lahat. Isusugal niya ang lahat para siguraduhing hindi siya iyon. Ang huling pusta ay nakalatag na sa mesa. Ang biyahe papuntang Sinagtala Tower ay parang isang prosesyon patungo sa sarili niyang bitayan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Tala ang may hawak ng palakol. Hawak siya ni Dante sa braso, isang paghawak na sa paningin ng iba ay pag-aalaga. Ngunit para sa kanya ay pagbabantay. Ang boardroom ng Sinagtala ay nasa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng buong syudad sa ibaba. Isang kaharian na balak agawin ng mga ahas na kasama niya. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng awa, para sa may sakit na tagapagmana. Naupo si Tala sa pinakadulo ng lamesa, sa upuang para sa kanya, sa tabi ng upuan ng kanyang ama. Sa tapat niya ay si Dr. Sinag, kalmado at kagalang-galang. Sa kanyang tabi, si Dante, ang perpektong asawa. At sa isang sulok, si Anino, ang mga mata ay nagniningning sa inggit at tagumpay. Nagsimula ang pulong. Magalang na ipinaliwanag ni Dr. Sinag ang sitwasyon. As you all know, Tala has been through a traumatic experience. Her physicians have recommended complete rest, free from any corporate stress. Therefore, for the good of the company and for Tala's own well-being, we are here to officiate a temporary transfer of executive powers. Ang mga dokumento ay inilapag sa harap ni Tala. Ang parehong mga papeles na tinanggihan niya noon, ang special power of attorney, ang kanyang kadena. Kinuha ni Dante ang pluma at magiliw na inilagay sa kanyang kamay. Para sa iyo ito, mahal. Bulong nito, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ang buong silid ay nakatingin sa kanya. Ang mga miyembro ng board na may simpatya, si Anino na may pagkasabik, si Dr. Sinag na may katiyakan, at si Dante na may ngiti ng isang demonyong nanalo na. Itinaas ni Tala ang pluma. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila napakalakas sa nakabibinging katahimikan. Ibababa na sana niya ang dulo ng pluma sa papel nang bigla siyang huminto. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan sila, isa-isa. Bago yan, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na mahina at nalilito. Ito ay matatag, malamig, at puno ng kapangyarihan. May gusto akong ipanood sa inyong lahat. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang nangiti sa mukha ni Dante ay naglaho. Ang kalmadong ekspresyon ni Dr. Sinag ay bahagyang natibag. Bago pa man may makapagsalita, kinuha ni Tala ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Isang remote na ibinigay sa kanya ni Atty. De Castro bago sila pumasok. Pinindot niya ang isang buton. Ang malaking screen sa likod ng upuan ng chairman na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng Sinagtala ay biglang umitim at pagkatapos ay nagliwanag. Nagsimula ang video. Ang mukha ni Dr. Ramirez puno ng pasa at takot. Ang boses ni Dr. Sinag mula sa likod ng kamera. Ang sapilitang pag-amin. Ang paglitaw ni Dr. Sinag mula sa dilim. Ang kanyang malademonyong pagngiti. Ang reaksyon sa silid ay mabilis at malagim. Ang awa sa mga mukha ng board members ay napalitan ng pagkagulat. Pagkatapos ay ng matinding galit. May isang bumagsak ng kanyang pluma. May isang napatakip ng bibig. Ngunit ang paningin ni Tala ay nakatuon lamang sa tatlong tao. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Anino. Ang kanyang pagiging kampante ay naging purong takot. Si Dr. Sinag ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang katawan ay nanigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang taong laging may kontrol ay tuluyan ng nawalan nito. At si Dante,
Ang kanyang muka ay isang palabas ng sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, inis, pag-aalala, at sa huli, purong walang kahalong sindak. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at nagbabanta ng sabay. Patayin mo yan, patayin mo yan. Sigaw ni Dante. Susugurin sana ang screen, ngunit huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw sa buong boardroom ang boses ni Dr. Sinag mula sa video. Tulad ng ginawa ko sa ama mo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok si Attorney De Castro, kasunod ang isang grupo ng mga pulis. Tapos na ang video. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa kamatayan. Napatayo si Dante, ang kanyang upuan ay tumumba sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pagkatalo. Tumingin siya hindi sa mga pulis, kundi kay Tala. Ang lahat ng kanyang pag-arte ay naglaho at ang natira ay isang halimaw na nasukol. Sa akin ka lang, sigaw niya, sa isang boses na puno ng kabaliwan. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya, hindi para tumakas, kundi para sugurin si Tala. Ngunit bago pa man niya maabot si Tala, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Itinulak siya palayo ng malakas. Ang aninong humarang kay Dante ay ang matipunong braso ng isang pulis. Ang kanyang sigaw ng kabaliwan ay natabunan ng kaguluhan. Ang pag-aresto kay Dr. Sinag na hindi man lang pumalag, na tila isang estatwang gumuho. Ang paghikbi ni Anino habang pinupusasan at ang sabay-sabay na pag-flash ng mga kamera mula sa media na tila inanyayahan para sa eksklusibong palabas na ito. Sa gitna ng lahat, si Tala ay nanatiling nakatayo na parang isang puno pagkatapos ng isang malakas na bagyo, nanginginig ngunit hindi natumba. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Nasaan ang bata? Sigaw niya kay Attorney De Castro sa gitna ng ingay. Nasaan si Kidlat? Mabilis na kumilos ang abogado, bumulong sa hepe ng mga pulis. Sa loob lang ng ilang minuto, isang radyo ang tumunog, isang address ang binanggit, at isang team ang mabilis na umalis. Para kay Tala, ang mga sumunod na sandali ay mas mahaba pa sa lahat ng araw na siya'y nagpanggap. Pagkatapos, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Isang pulis ang pumasok at sa likod niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Kidlat. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng ingay, ang lahat ng kamera, ang lahat ng tao sa silid ay naglaho. Mayroon lamang silang dalawa. Isang bigat na tila pasan niya sa loob ng maraming taon ang biglang nawala sa kanyang mga balikat. Tumakbo si Tala. Tumakbo rin si Kidlat. Nagtagpo sila sa gitna ng silid sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Tala ang panginginig ng munting katawan sa kanyang mga braso. Narinig niya ang mga pigil na hikbi nito. Ligtas ka na! Bulong niya sa buhok ng bata, paulit-ulit na parang isang dasal. Ligtas na tayo! Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Mga interview sa pulisya, mga pahayag sa media, mga pagpupulong kasama ang mga abogadong nag-aayos ng gusot sa sinagtala. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay siyang kailangang gawin para sa kanyang sarili. Dinalaw niya si Dante sa istasyon ng pulis. Nakaupo ito sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang dating makisig at makapangyarihang lalaki ay naglaho na. Ang natira ay isang taong may mga matang walang laman at may anino ng balbas sa mukha. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito. Tala, sabi ni Dante. Inilapit ang bibig sa maliit na butas ng intercom. Patawarin mo ako. Mahal kita. Alam mo yan. Nadala lang ako. Si Dr. Sinag ang may utak ng lahat. Ang mga salitang mahal kita na minsan ay nagpapatunaw sa kanyang puso ay isa na ngayong lason sa kanyang pandinig. Hindi siya kumibo. Sabihin mo sa kanila na biktima lang ako. Pagpapatuloy nito, ang boses ay nagiging desperado.
Kaya nating ayusin to. Magsimula tayo ulit. Sa wakas, nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Ang Dante na minahal ko ay matagal nang namatay. Siguro, hindi naman talaga siya umiral. Isang huling tingin ng awa ang ibinigay niya sa lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa habang naririnig niya ang mga sigaw ni Dante na unti-unting humihina sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman niya ang pagputol sa huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa masalimuot na nakaraan. Kinabukasan, humarap si Tala sa buong bansa. Sa isang press conference, hindi na siya ang babaeng biktima. Siya na ang CEO ng Sinagtala Corporation. Ang Sinagtala ay nagkasala. Panimula niya, ang boses ay matatag. Hindi lang sa aking pamilya, kundi sa tiwala ng publiko. Ngayon, sisimulan natin ang pagbabago. Bawat kasalanan ay itatama. Bawat biktima ay bibigyan ng hustisya. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Kidlat. Hawak ang kamay ni Attorney De Castro, nakatingin sa kanya na may paghanga. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Tala si Kidlat sa isang tahimik na lugar. Isang sementeryo na napapaligiran ng mga puno. Tumayo sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan ng kanyang ama. Tay, sabi ni Tala, hinahaplos ang malamig na bato. Ipinaglaban kita. Sana, kung nasaan ka man, payapa ka na. Tumingala sa kanya si Kidlat. Mabait po ba si Lolo Ricardo? Tanong nito. Ngumiti si Tala sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, ang pinakamabait na taong nakilala ko. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At sigurado akong magugustuhan ka niya. Habang papalubog ang araw, pauwi na sana sila nang tawagan sila ni Attorney De Castro. Tala, mayroon lang akong huling bagay na kailangan mong malaman, sabi ng abogado. Tungkol sa huling habilin ng iyong ama. May isang espesyal na probisyon doon na ngayon ko lang pwedeng sabihin sa'yo. Ano po yun, Tito? Bago pa man siya mamatay, sabi ni Attorney De Castro, nagdagdag siya ng isang clause. Sinasabi roon na sa pagkakataong mayroon kang nais na ampunin na bata, binibigyan kanya ng buong basbas at lahat ng legal at pinansyal na suporta mula sa kanyang personal na yaman para gawin ito. Na para bang alam niyang darating ang isang katulad ni Kidlat sa buhay mo. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Sinagtala Tower ay iba na. Wala na ang takot at kasinungalingan. Napalitan ito ng isang bagong kultura ng katapatan at pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Tala Hiraya de Leon, ang kumpanya ay unti-unting bumabangon mula sa abo ng iskandalo. Ang unang malaking proyekto ni Tala bilang CEO ay ang pagtatatag ng Hiraya Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya at komunidad na naging biktima ng mga iligal na gawain ng dating administrasyon. Hindi ito paglilinis ng pangalan, kundi isang tunay na pag-ako ng responsibilidad. Sa bawat tseke na kanyang pinipirmahan para sa pundasyon, nararamdaman niya ang paggaan ng isang pasanin na matagal nang nakadagan sa pangalan ng kanyang ama. Isang hapon, sa kanyang opisina na may tanawin ng buong syudad, pumasok si Attorney De Castro. Dala nito ang isang folder. Sa loob nito ay ang huling piraso ng puzzle para sa bagong buhay ni Tala. Opisyal na, sabi ng abogado. Inilalapag ang mga dokumento sa kanyang mesa. Lahat ay pirmado at legal na. Kinuha ni Tala ang mga papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay mas mahalaga pa sa kahit anong kontrata ng kumpanya. Birth certificate, sa linya ng pangalan ng ina, Tala Hiraya de Leon. Sa linya ng pangalan ng bata, Kidlat Kid Hiraya de Leon. Nang gabing iyon, sa Villa Hiraya, na ngayon ay isa ng tahanan at hindi na kulungan, ipinakita ni Tala
ang mga dokumento kay Kidlat. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Tala. Umupo sa tabi ng bata sa sofa. Tinitigan ito ni Kidlat. Papel? Ngumiti si Tala. Higit pa sa papel. Sinasabi nito na mula ngayon, opisyal na kitang anak. At ako, opisyal mo na akong... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang maliit na boses ang sumagot para sa kanya. Isang salitang matagal na niyang inaasam na marinig. Nanay? Tumango si Tala. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, anak, nanay. Niyakap siya ni Kidlat ng napakahigpit. Sa yakap na yon, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-iisa na kanilang pinagdaanan ay naglaho. Dalawang wasak na kaluluwa ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa. Kinabukasan, nag-empake sila. Hindi nang maraming gamit, sapat lang para sa isang maikling biyahe. Saan po tayo pupunta, nanay? Tanong ni Kidlat habang isinasara ni Tala ang zipper ng kanyang maliit na bag. Babalik tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sagot ni Tala. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng kahulugan. Dinala niya si Kidlat sa Baryo Amihan. Ang dagat ay kalmado. Ang hangin ay sariwa. Walang bakas ng bangungot na nangyari sa dalampasigang yon. Para sa iba, ito ay lugar ng kamatayan at pagtataksil. Ngunit para sa kanila, ito ang lugar kung saan sila unang nagkita. Ito ang lugar kung saan isang bulong ang nagligtas sa isang buhay. Magkahawak kamay silang naglakad sa buhanginan. Hinahayaan ang mga alon na humalik sa kanilang mga paa. Pinanood nila ang mga batang naghahabulan, ang mga mangingisdang nag-aayos ng kanilang mga lambat. Isang simpleng buhay na puno ng kapayapaan. Dito ko unang narinig ang katotohanan, sabi ni Tala, nakatingin sa dagat. At dito natin sisimulan ang ating katotohanan. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila, isang obra maestra ng kalikasan. Nanay, sabi ni Kidlat, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Tala. Masaya po ba si tatay sa langit ngayon? Hinigpitan ni Tala ang yakap sa kanyang anak. Oo, anak, sigurado ako, napakasaya niya. Dahil alam niyang ligtas ka na. At dahil alam niyang magkasama na tayo. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, isang bagong bituin, isang bagong tala, ang nagsimulang kumislap sa papalapit na dapit hapon. Hindi na sila nakatingin sa nakaraan na may takot, kundi sa hinaharap na may pag-asa. Handa na tayo para sa bagong simula. Bulong ni Tala, hindi para kay Kidlat, kundi para sa kanilang dalawa. Isang marahang hangin ang umihip mula sa dagat, na tila isang pagbasbas mula sa mga nawala at isang pangako para sa mga darating pa. Ang kanilang kwento ng sakit ay tapos na. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Kidlat. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok, harapin ang mapait na katotohanan, at piliing magmahal muli sa kabila ng sakit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwentong ito. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig
kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.